Many people are commenting on the retirement age at marami sa atin yung mga nakatatanda na experience na o naka-experience na ng mas mahabang buhay both in the US and here in Canada. And kinukumpara nila yung buhay nila noon at sa kasalukuyan at mayroon naman yung mga similarities na kina-comment din nila. So napakagandang basahin yung mga experiences nila at napakagandang tignan na yung mga ganong age, for instance, the age of 65, retiring age, at sinishare nila yung kanilang mga experiences here and in Canada at ano ba yung naging plan nila noong mga bago pa lamang sila dito. At nakita natin doon na napakaraming similarities sa mga plano natin sa kasalukuyan at meron din naman yung mga hindi akma doon sa plano natin sa kasalukuyan. Marami din sa inyo ang kasalukuyan na nandito sa Canada at my age, mga contemporaries at mga bago rin na tinutukoy nila kung saan ba sila magre-retire o saan ba sila magsisettle pagdating ng panahon. Lately lang, nakapag-usap kami ng isang kababayan natin dito at gusto ko lang i-share ito sa inyo sapagkat sabi ko nga it is a sweet sound para sa akin na makausap yung mga kababayan natin dito at mapag-usapan din o makapag-share ng mga whereabouts natin in the future, ano yung mga future plans natin for family, for ourselves, here in the Philippines. So, yun yung mga bagay na kung minsan at kadalasan na pag-uusapan ng mga kababayan natin kapag nagkukumpulan, kapag nagkukwentuhan. So, ito yung pag-uusapan natin, ano, yung retirement age natin na madalas ay napag-uumpukan lang ng mga seniors. Pero, lately, medyo naging interesado ang karamihan sa retirement age kung saan ba magsasettle. Kung makikita ninyo sa mga comment sections natin na napakaraming mga tatay doon at mga nanay ang nagko-comment, mga lolo at lola, ang nagko-comment na nandito na kami sa Pilipinas, retired na kami at settle na kami kasi yung mga anak namin nandyan sa US, nandyan sa Canada, something like that. At dito na lang kami namumuhay. And back and forth na lang kami dito sa US or Canada or kahit saan pa man. Ano? Meron pa nga nagko-comment from Germany. Kumusta po kayo mga kabayan natin sa Germany? At nakita natin doon na talaga yung sigasig ng mga lolo natin noong mga kapanahunan din nila ay parang tayo din. That's the similarities. Na talaga nagtrabaho, nagpagal, para na sa ganon mabuhay yung family ng maalwan at mabuhay ng masaya despite the fact na malayo sa family nila noong mga panahon na yon. Ang naranasan ng mga kababayan natin ngayon is actually the same, no? Na kahit kami ganun din, for instance, ay nalayo din kami sa family namin, but good thing, sa mga panahon ngayon ay nasasabi ko na naging madali, naging mabuti ang Canada sa buhay namin mag-asawa dahil sabi ko nga, yung mga kapatid ko, isa na lang nasa Pilipinas and ang tatay ko at ayaw nang pumunta rito dahil masyadong malamig daw. Okay, so hindi ko alam. So, pero ninanais pa rin namin, ano, yung mga kapatid na asawa ko nandito na and the family are naka-apply na rin for permanent residency. So, something like that na tinitignan natin. So, nabanggit ng isang kababayan natin, ito yung future plan ko. Magtatrabaho sa Canada, uwi ako sa Pilipinas, mag-invest ako doon. Parang ganon yung kanilang plano. So, walang masama doon, no? Kasi plano po nila yan. Now, I would like to share to you yung ano ba yung maging plano naman namin sa kasalukuyan at baka sa mga susunod na panahon ay makakuha din kayo ng ideya in your future plans o sa loob ng mahabang panahon ay mapag-isipan nyo din kung ano yung mga paplanuhin ninyo kasama yung family nyo, of course. Nasa Pilipinas pa lamang kami, ang sinasabi na namin ay kukunin namin yung family, bubuhati namin yung family namin dito sa Canada and it happened nga, no? Nandito yung mga kapatid namin, kamag-anak. Halos nawawalan na nga ng tao doon sa compound na kasi na dinirahan kami sa isang compound. Pero unti-unti na lumalabas na, no? Yung pangarap namin na makarating dito yung family namin ay nangyayari na at nangyari na. Ngayon, ano ba yung plano namin? Uuwi ba kami ng Pilipinas after our retirement? After our long years sa paninirahan dito sa Canada? Kuya Rod, sinabi mo sa isang vlog mo na may investment ka sa Pilipinas, may bahay ka doon. At totoo po yun, no? Nag-invest po kami sa mga lupain na nabana namin from our parents at yun ang ipinangalan namin sa amin. So, ibig sabihin, may mga lupain, may mga maliliit na lupain doon na ayaw kong walain, ayaw kong
tanggalin sa pangalan namin dahil yun ay alaala ng aming nasirang ina at yun ang kumbaga chine-cherish ko kasi yun kasi yun ang alaala ng aming mga magulang, ng aking mga uncle, ng aking mga grandparents sa amin na yun ang lupang tinubuan namin at doon kasi kami ng mga bata kami, no? So yun yung naglalaro ng mga bata kami. Kapag nag-harvest ng palay, sumasama kami, nagbubuha kami ng sako, lumulusok kami sa tubig, gumagapas kami, at hindi gaano doon sa pagtatanim kasi talagang hindi ako marunong magtanim ng palay. Pero naggapas, nasubukan ko yan. Pero more on, sinasama ako ng aking mga uncle, ng aking mga grandparents on para magbuka ng sako. Those are the things na nakapagpapaalaala sa akin. Ayokong mawala sa akin yun dahil this is the, kumbaga, yung napakahalaga, diamante ito sa buhay ko. Yun yung mga binabalik-balikan natin. Kahit kayo, no? Kahit ikaw, nanonood ngayon, may mga chine-cherish kang mga moments doon sa lupang tinubuan mo at ayokong mawala yon, no? At kapag nagkaanak ako, at thankfully, merong pregnant ang aking asawa sa kasalukuyan, yun yung gusto kong i-share din sa kanya. Although, ang karaniwan dito sa totoo lang, kapag nabuhay na ang bata dito, there is always a chance na hindi na siya babalik ng Pilipinas unless mag-explore. Maraming beses na ako nakakita ng mga ganitong kababayan natin na nag-rooted na dito, nagsimula yung parents and then rooted na dito yung bata pinanganak na dito. Mostly hindi na sila bumabalik ng Pilipinas. Bumabalik man sila for vacation purposes na lamang, para mag-unwind, para masyal, to explore Philippines. Parang gano'n na lang yung kanilang naging estado. So I'm thinking right now, to be honest, na ganun ang magiging future din ng magiging anak ko o ng mga anak ko dito sa Canada. Na although, nag-build kami ng investment sa Pilipinas para sa amin na lamang na family, para ma-enjoy na lamang namin for exploration, no? For vacation. Pero, in terms of kabuhayan, in terms of a permanent house, dito na talaga yung permanent house namin. Dito na talaga kami tatanda, parang ganon. Yun ang naging nasettle sa mind naming mag-asawa, no? So, ibig sabihin, yung mga future na bata namin ay dito na sila magtatrabaho kasi ito na yung kulturang kinalakayan nila. Dito na sila mag-aasawa, dito na sila magkakaanak, and so on, magkakaapo, and then babalik na lang siguro sila for vacation nga. So how about us na kumbaga nagsimula pa lang kami dito? Karamihan sa mga tito at mga tita namin and mga relatives namin na nandito sa Canada, gano'n na lang ang ginagawa nila. Although, sabi ko nga, yung mga relatives namin, ganoon talaga yung naging kalakaran na ng kanilang buhay na yung kanilang mga anak, yung mga pininsan namin dito, talagang uuwi man sila doon for vacation purposes na lamang. So sabi ko, parang gano'n din kami. Gano'n din ang mangyayari, no? At sabi nga namin mag-asawa, pabalik pa ba tayo ng Pilipinas? For sure, pabalik kami ng Pilipinas. Pero after retirement, ang magiging plano namin, may bahay kami doon, may lupain kami doon, may mga relatives pa rin kami doon. Kumbaga, yung ginagawa na rin ng mga kamag-anak namin na 6 months sa Philippines, 6 months sa Canada. Pag winter season, uuwi ng Pilipinas para mag-vacation doon. And then, another 6 months dito naman kapag summer. Kumbaga, yung tinatawag natin mga snowbirds. Mapapabilang kami sa mga snowbird na tinatawag. Pag sinabi natin snowbird, may vlog tayo about dyan, no? Na yung mga retired parents dito, retired na mga tao dito, kapag winter season, pupunta sila sa mga may init na lugar to enjoy their lives naman after retirement. So maraming ganyan, ano? Ayaw din namin sa punto na retired na kami, nagtatrabaho pa. That's why we invested sa mga insurances, we invested sa mga retirement plan, investment retirement plan, nag-invest din kami sa savings, of course, na ayaw namin pagdating ng panahon, pinapanalangin din namin yun, na retired ka na nga, pupunta ka sa Walmart, magtatrabaho ka pa. No, enjoy your life, no? That's why you have to save money for your future. So, ang naging investment namin is the investment retirement plan. Although, magkakaroon kami ng, for sure, naman, magkakaroon ng CPP or Canadian Pension Plan, Old Age Retirement Plan, let's say, retirement plan from the company or kung saan mang institusyon kami naroon sa kasalukuyan, may investment din doon for retirement. Dagdag pa yung tinatawag nating investment retirement plan. So, ganun yung maging kalakaran. So, kung yung tanong niyo po sa akin,
Kung babalik pa ba kami ng Pilipinas? Yes, babalik pa po kami ng Pilipinas, pero for vacation purposes na lamang. Kung mabibigyan kami ng pagkataon na siyempre mag-invest sa Pilipinas, it's more on land na lang siguro. Pero hindi na yung high maintenance land, hindi na yung sasakit ang ulo mo, hindi na yung nandito ka tatrabaho and then inaasikaso mo pa yung lupa mo doon. So, wala kami sa ganung perception na magninegosyo pa or something. So, ganon. If we are planning to put up a business, kung nag-uusapan lang ito, no? Mga nangangarap din tayo kung minsan magkaroon ng business dito sa Canada, parang ganon, no? Kasi marami ng mga Filipinos na nag-put up ng business dito sa Canada at talaga namang yumabong kasi for instance, Filipino stores. Talagang tinatangkilik naman ng mga kababayan natin yung mga Filipino stores. Yung mga food chains, halimbawa, may alam tayo, kung alam niyo yung Subway, alam niyo na po yan, sandwich stand, may mga Filipino nag-invest doon, kumikita naman. So, ibig sabihin, ang klaro sa amin ay uuwi pa rin kami for vacation purposes, pero hindi na kami for good sa Pilipinas. Alam niyo ibig sabihin? Yung iba, ang ginagawa nila ay magtatrabaho dito, mag-ipon, and then i-invest nila yung pera nila sa Pilipinas. That's one way po. That's a good investment po. Naman talaga. Ang nakikita ko lang kasi dito, ang economy ng Pilipinas for many decades na nagtuturo tayo ng economics ay hindi masyadong stable ang economy ng Pilipinas compare sa stable ng mga Western countries. Stability, I mean, ng economy ng mga Western countries. So, yun naman din ang kinatatakot ko. And another thing, mayroon pa nga yung mga kuminsan usapan namin dito. Kung halimbawa, nag-barbecue yung kapitbahay mo ng business, magba-barbecue yung isang kanto na yun. Kung halimbawa, nagtayo ng milkshake stand, yung isang barangay, yung kabilang barangay, magtatayo din ng milkshake stand, magtatayo ng milkshake stand. Lahat kayo nagtitinda na ng milkshake stand. So, ganun kasi yung naging kalakaran. So, pwede siguro invest in in a different manner para kumita yung business. Pero we're not into a business. Ako po ay hindi into a business talaga ako. Pero gusto ko lang nakapagtrabaho tayo, nabigyan natin ng magandang buhay yung family, nakatulong tayo sa kapwa natin, hindi tayo naging maramot sa mga faith na kinaaaniban natin kahit saan man, na-enjoy natin ang buhay sa pamamasyal, na-enjoy natin ang buhay natin sa Pilipinas going back and forth, na-enjoy natin yung buhay natin dito sa Canada, yun na lang yung, kumbaga, ang nagiging weighing scale namin sa buhay ngayon. Kumbaga, yun yung up to namin in the future. So, yun po yung aming future plan. Hindi po kami babalik sa Pilipinas na magpuput up pa ng business or something. Hindi po kami babalik sa Pilipinas na maghahanap pa uli ng trabaho sa Pilipinas. Hindi na po kami gano'n. Kasi sabi nga doon sa isang passage na nakita natin, sa isang paragraph na nakita natin na naging rewarding naman. So, ang buhay namin dito sa Canada, rewarding naman po sa amin kasi yung blessing po na dumalaw sa amin ay dumadaloy sa family circle naming mag-asawa. So, something like that. Na pinagpapasalamat namin talaga sa Diyos na nakarating kami dito, yung family namin ay nandito na. At yung iba ay sumusunod na. So, ibig sabihin na, yes po, totoo po yung sabi nyo na wala na po kaming balak umuwi ng Pilipinas para mag-back to zero uli doon. So, dito na po kami nakasettled. Rewarding na po yung buhay namin dito. Ay, wala akong masabi politically, economically, healthcare, sa trabaho. Stable lang po kaming mag-asawa sa trabaho. Kapag may sakit ka ng bakasyon, bayad po lahat. Wala po akong masabi. So, ayaw na rin po na pagka-retire na rin po natin, ayaw na rin po natin magtrabaho. Ang gusto natin, enjoy na po natin ang buhay natin. So, pagkaroon ng bahay dito, ng settlement dito, and of course, ay pagdating ng panahon, huwag na tayo magtrabaho, no? Retire na tayo, enjoy na natin yung buhay, yung natitirang bahagi ng buhay natin in serving God, in serving our family, sa community. So, yun na lang. Parang napaka yung utopia, kung tawagin natin. Pero, nangyayari ba yan sa maraming Filipino dito? Alam po ninyo, sa mga church members po namin at saka sa mga nakikita ko mga kababayan natin dito,
Marami po actually ang ganito na they are not going back. Hindi na sila bumabalik sa trabaho as a worker uli. Bakit po? Kasi nung mga panahon na sila nagtatrabaho, nag-invest na po sila for the future habang ini-enjoy po ang kasalukuyan. So hopefully ay nakita po ninyo yung aming future plan. Hindi ko sinasabing gahin nyo kasi may ibang plano po kayo. No? Yun lang po yung sa amin. No? At marami pa po kayong makikita pag nakarating po kayo dito sa Canada. O kaya naman, nandito na kayo sa Canada, makikita nyo po yung mga plano. Makinig po kayo sa mga matatanda. Kasi kakaiba ang wisdom ng mga matatanda. Totoo po yan. Nakikinig po ako sa mga matatanda. Pinakikinggan ko yung mga ways na kanilang pamumuhay noon na ano ba yung pwede kong mapulot? Ano ba yung pwede kong makita at magamit ko rin sa hinaharap or sa future. I hope nakatulong po yung ating video sa araw na ito at makita po sana ninyo na ang buhay dito sa Canada, it's not puro trabaho, no? Na nakikita natin, nagtatrabaho talaga kahit saan naman kapumunta, di ba? Pero ibig lang po sabihin yan na may panahon pa rin po tayo para mag-enjoy. So maraming salamat po. Please do like, share, and subscribe po sa ating Rod's channel. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na. Hanggang sa muli.